Sa video na to guys, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong i-check pag plano nyong bumili ng second hand na iPhone. So mahalaga tong malaman para alam mo kung ano yung mga dapat tignan para maiwasan na makakuha kayo ng problematic or may issue na iPhone sa panahon ngayon. So once na inabot sa inyo ng seller yung second hand iPhone, ang pinakauna nyo na agad gawin is i-turn off nyo yung phone. So sa mga medyo bagong iPhone na around iPhone 12 and above ata yun, is kailangan nyo i-long press yung power button plus yung volume up button ng sabay para mag-appear yung slide to power off. Minsan kasi ang ginagawa ng mga seller para maiwasan na makita ng buyer yung problema nila is inaayos na nila, kumbaga naka-setup na siya pag inabot sa inyo yung mismong cellphone. So meaning dito pa lang sa pag-boot up pa lang niya, malalaman nyo na agad kung potential or possible ba na magka-issue yung phone na inabot sa inyo. So makikita nyo na yun sa reaksyon ng seller or sa mismong iPhone habang nagbo-boot up. Minsan kasi dito pa lang nagkakaroon na ng problema, may ibang devices, lalo na yung mga binoost yung battery, binago yung cycle count, or basta may mga binago na sa system niya, is nagkakaroon ng error sa pagbo-boot up. Either sobrang tagal ng pagbo-boot up, or kailangan na multiple times i-boot up bago mag-open. Number 2 naman na kailangan i-check nyo agad is yung kanyang battery health. So punta kayo ng settings, then punta kayo ng battery, okay? Then punta kayo ng battery health. So dito, may makikita kayo dyan na maximum capacity and battery cycle count. So, ang ibig sabihin lang nito mga kaboom, no? For example, itong iPhone 15 Pro, nakalagay dito maximum capacity 83%. So, hindi naman ibig sabihin na hanggang 83% na lang nagcha-charge yung iPhone na to. Pero yung 100% ng iPhone 15 Pro ko ngayon, katumbas lang ng 83% niya nung bago pa siya. So preferably, pag bibili kayo ng second hand iPhone, at least 85% or above yung kunin ninyo. Then, pangalawa yung tignan is yung cycle count. So, currently, yung sa akin, nasa around 1,059 cycle count na. So, ang ibig sabihin lang yan, for every cycle count, nag-0 to 100% yung pag-charge ng battery niya. Next naman na kailangan i-check nyo kung may history of repair ba yung iPhone na binibili nyo. So, para makita yun, pupunta kayo ng settings, then punta kayo ng general, then about. Then, dito lang mismo, sa taas ata ng coverage or sa baba ng coverage, may makikita kayo dyan na parang parts and history or repair history. So normally, nag-a-appear to pag pinaayos nyo yung iPhone sa legit na Apple Store and maglalagay sila dito sa system niya ng parang history ng repair niya. Pero since hindi ko pa naman napa-repair to dati, walang nag-a-appear dito na any history. So ganito yung itsura niya guys, no? So ayan, makikita nyo. Parts and service history, yung display niya binago. Pero yung pinalit is genuine Apple product pa rin or genuine Apple part pa din. Another example is ito. So yung display naman niya nakalagay unknown. So ibig sabihin hindi na original na Apple part or Apple display yung naipalit dun sa screen niya. After nun, tignan nyo na din yung model number niya. So may nakalagay dito MPU V3 VP/A. Ang mahalagang tignan nyo dito guys is yung first letter. Pag ang nakalagay dyan, letter M, ibig sabihin brand new yung iPhone nung nabili. Pag letter F naman is refurbished. Pag letter P is personalized. Pag letter N naman is replacement. Then next na i-check nyo yung last two letters bago yung slash. So yung sa akin letter Z and letter P. So ang ibig sabihin yan guys is yung country of origin ng iPhone. So ibig sabihin ng Z and P galing siyang Hong Kong or Macau. Ang sa akin lang guys, tinitingnan ko yung phone kung galing ba sa Japan or hindi. Yung mga Japanese phone kasi is hindi na sa silent yung camera shutter nila, no? Like for example, ito makikita nyo, tumutunog yung camera shutter natin. And pag nag-silent tayo, then nag-take tayo ng picture, so wala nang sound yung camera natin. Pero yung mga Japanese iPhone, even i-silent nyo yung phone, tumutunog pa rin yung shutter niya. Anyway, kung interested kayo i-check yung mga yon, ilalagay ko na lang sa description yung link kung ano yung ibig sabihin ng mga letters na yan. Isa pang dapat tignan nyo dito sa about is yung kanyang carrier lock. So yan, makikita nyo. Yung carrier lock ko is no SIM restriction. Ibig sabihin, any SIM card pwede kong gamitin sa kanya. From Globe, Smart, Dito, diba? Kahit ano pang SIM card gagana dito. Then next na kailangan nyo i-check is yung kanyang serial number. Pwede nyo yung i-copy and paste. Pero syempre kung hindi pa naman connected yung binibili nyong iPhone sa internet, i-manual nyo na lang i-type. So may mga website naman para pwede nyo i-check yan. For example, nandito tayo ngayon sa check coverage website.
And pag pinis natin yan, so makikita nyo, ayan siya. So yung phone ko, di ba, yung mga details, kailan binili. So malalaman nyo kung parang kung nagsinungaling ba yung buyer, nagsinungaling yung seller. And doon papasok guys yung pang-apat natin. So tignan natin kung legit yung screen ng iPhone na bibili nyo. So normally gagana to guys pag pumunta kayo ng settings, punta kayo ngayon ng display and brightness, and punta kayo ngayon dito sa True Tone. Usually yung mga na-repair or napalitan na screen, wala na yung True Tone na feature, so hindi na yan mag-a-appear dito. And kung mag-appear man siya, hindi gumagana yung feature na yan. So makikita nyo medyo parang nag-yellowish yung screen natin, no? Compared pag naka-turn off, nag-bluish ulit siya. Then after nyo ma-check yung True Tone, ang gawin nyo, back lang ninyo. Then punta kayo ngayon ng accessibility. Then hanapin nyo ngayon yung motion. Scroll down nyo. Then ilagay nyo ngayon dito sa limit frame rate. So mangyayari dito ngayon guys, no, from 120Hz na default ng iPhone 15 Pro ko, naging 60Hz na lang siya. So hindi nyo to masyadong makikita guys dito sa camera since naka 30fps lang ako nagre-record. Pero in real life, malaki yung difference ng 60Hz and sa default ng iPhone 15 Pro na 120Hz. Usually kasi pag na-replace yung screen ng iPhone nagkakaroon siya ng problema sa pag-limit ng frame rate, either nahihirapan siya mag-switch between 60fps or 60Hz and 120Hz or hindi talaga siya nagpapalit. Like for example, naka-fix na siya sa 60Hz lang or naka-fix lang siya sa 120Hz. So try nyo, i-limit yung frame rate, unlimit nyo, tignan nyo kung nagbabago agad. Next naman guys na kailangan nyo i-check is yung kanyang Face ID. So punta kayo ngayon dito sa settings ulit, then punta kayo ng Face ID and passcode. So magpaalam lang siguro kayo dun sa seller na pwede bang gamitin yung Face ID, pwede bang i-try. Basta tanggalin nyo na lang after, no? Kasi hindi gumagana yung Face ID ng iPhone katulad ng mga nasa Android phone. Medyo mas complicated yung sistema dito ni iPhone, kaya mas secured yung Face ID niya, and yun din yung reason kung bakit once na nagkaroon siya ng problema, hindi rin siya basta-basta na napapaayos. So maganda i-try nyo kung yung phone na binibili nyo gumagana ba yung Face ID. Like for example, yung sa akin, so makikita nyo nag-unlock siya. So yan, nakikita nyo yung logo. So ibig sabihin, gumagana yung Face ID ng iPhone na to. Next naman na kailangan nyo i-check guys is yung Apple iCloud or yung Apple account. Make sure nyo lang na naka-log out yung Apple account ng phone na binibili nyo. Pag yan guys naka-login or baka may pangalan pa nung may-ari, then sinasabi lang seller sa inyo nakalimutan lang daw nung may-ari yung password niya, magtaka na kayo kasi either nakaw yan, and kung legit man na nakalimutan talaga niya, kayo din yung magkakaroon ng problema in the future dyan kasi possible na pag nagkaroon niya ng error, hindi nyo mau-open or magagamit yung iPhone na binili nyo. Then itong pinakahuli guys, more on general checking na tayo, no? So syempre titignan nyo yung camera niya kung gumagana. Lagay nyo din yan sa portrait mode. So sa portrait mode kasi dito nyo makikita kung gumagana pa rin yung parang bokeh niya or yung parang blurred, yung parang background niya, kung kaya pa bang mag-focus ng camera, and para makita nyo kung gumagana lahat ng lenses niya. Kung mga Pro iPhone yung bibili nyo, try nyo din yung kanyang 0.5 kung gumagana, and kung smooth yung pag-transition niya between 0.5 to 1 times to 2 times to 3 times. Pag okay na yung camera, punta na ulit kayo ng settings, then try naman ninyo ngayon yung kanyang speaker quality, no? Kung gumagana, kung hindi sabog, kung hindi nagka-crackle. Kasi yung mga phones na nalublob sa tubig, nalaglag sa dagat, di ba? Even waterproof yung iPhone, minsan nagkakaproblema pa rin dito, may mga na-stuck or possible na parang tinusok-tusok yan. So maganda i-check nyo din yun. So punta kayo ng sound and haptics, then mag-play lang kayo ng any sound. Pwedeng ringtone, di ba? Patunugin nyo lang. And syempre, yung pinaka-quality ng iPhone. So tingnan nyo kung may dents, kung may yupi, di ba? Kung yung camera ng iPhone may crack, kung may mga gasgas, di ba? So lahat yun yung mga parang general checking na karamihan kasi ng bumibili na nakikita ko, parang yun lang yung tinatry. Susubukan yung camera, titignan yung quality ng exterior niya, titignan kung gumagana yung speaker niya. Pag okay lahat yun, binibili na nila. So wag niyong kalimutan na i-check din lahat ng bagay na binanggit ko para maiwasan yung sakit ng ulo. So yun lang guys, kung may natutunan kayo, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.